Mga kapatid ko sa pananampalataya kay Kristo, mga kapwa ko Christian na, or even mga unbelievers, yung hindi pa na-convert as a Christian, minsahe po ang Lord sa atin po sa umagang ito. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Na, kahit na medyo sinisipon, tinatrangkaso ako, but the revelation is revelation. So, kailangang basahin, kailangang i-share para malaman po ng lahat. Mensahe po ng Panginoon sa umagang ito, Peter, brother and sister, ay magmumula po sa Revelation. Book of Revelation, chapter 1, verse 3. At sinabi po ng salita ng Diyos, mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito, kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit na ang mangyari. Revelation chapter 3, verse 3. Kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap nyo, sundin nyo ang mga iyon, at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi nyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi nyo alam kung kailan darating. Mga kapatid, there's a preparation na ipinahayag po ang Panginoon sa ating na mapakristyano man o hindi kristyano. So napakahalaga po na hanggang may kalakasan pa tayo, hanggang normal pa nagpa-function lahat ng organ ng katawan natin, ating hingiin sa Panginoon what are the real purpose of our life in this world, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat nararamdaman po ng Panginoon na yung iba ito para sa mga Christian na naging aggressive na Christian. May mga lumalamig po na pananampalataya na. Sa experience ko po, nararanasan ko po na minsan parang ayaw ko na magpatuloy, parang hihinto na ako. Pero hindi yon yung gusto ng Lord. Yung gusto po ng Lord, ipagpatuloy kung ano ang kanyang nasimulan. Na walang iba, kundi ipahayag ang magagandang balita po. Hallelujah. Sa lahat po ng mga kanyang mga minamahal. Kaya po, mga kapatid, hallelujah. Pagsikapan po natin kung Christian na po tayo, wag na po tayong babalik pa sa kung saan tayo nanggaling. Hallelujah. Sapagkat in Book of Revelation again, chapter 2, verse 4, ito pong sabi ng Lord, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, ang pag-ibig nyo sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati para sa mga nanlalabig po na Kristohanon. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati nyong ginagawa, kung hindi pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. No? Mayroong galit yung Lord. No? Mayroong hallelujah, mayroong pagtatampo yung Lord pag hinintuan po natin yung mga gawain na nakakalugod sa Kanya. Hallelujah. At in last verse po, akin pong babasahin, mga kapatid, in Book of Revelation again, chapter 2, verse 10, huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Mananatili kayong tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. The promise of the Lord is the promise. Never fail. Hallelujah. Kaya sa kapwa ko, Christian, at maging sa aking sarili, kinukomfort ko po. Ito po yung comfort ko, yung salita ng Lord.
Kaya for the whole week po, my dear brother and sister, hallelujah, nakakipagtatrabaho, I feel weak sa aking sarili kasi binabangga ko po yung mga makamundong mga tao. Binabangga ko po, una, nakalaban natin is yung sarili natin. Is a sinful self. Hallelujah. Ito po ay makasalanan po yung katawan natin. At yung pahalagahan natin mga kapatid, ito po yung lagi nating tandaan, yung kaluluwa po natin. Nahaharap po sa judgment ng Panginoon mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, laging tandaan po mga kapatid, na yung life, there is a judgment. Hallelujah. Sabi pa nga, hallelujah, sabi pa nga